Pak. Bitas on the move. Oi. Dasok yun ka. Okay. Awas oh. Sakto na daw kay basig ma. Luagi gamay. Oh, say pos bigas adong. Gaulag yung maayo. Kurog yung paa oh. Didako lagi bitas ha. Lapad lagi katos bogi ron. Lapad biglawa. Ulapad pa gini. Idad naman puto ko. Kani pila pa man katuig nimo. Duha pa no? Duha pa. Dito tulong. Mabot ko nagtulong mo. Siguro dako pa na ato. So bago pa nito oh, babalik. Katong gamay pa ni siya nga ay magkabalik-balik ganang kuan diha. Siya daging na parawing rasa kay bisig iipo ra. Andigal man ana mo imo. Aning ako. Lahiman. Si karon pugi. Pugi naman ning bitas. Awa na to na pasagunson-sagunson bagid siya. Isang round lang yung kaya ni bitas. Oy. Isog ni. Luwes baka tao no. Ayan ang pumasok ni bitas oh. Pura kay sag lawas ba. Gamay ra pud ng PC. Hinahalbong ko pag naghunatan. Bunggo. Score gisag sayo kay buntag ba kapamahaw gid siya. Pamahaw gid siya. Nag-wild na si bitas oh. Nag-wild si bitas. Wild na kulangan. Nakakasta naman ngayon si bitas, napakaaga pa lang pero matapang siya mga kaprobinsya. Kaya minsan po nasakot yung mga kasama natin na palabasin siya. Lalo na pag may magpakasta. Update po tayo ngayon sa ating mga alagang baboy dito. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, yung mga inahin natin dito nanganak na. Ito po. Nanganak na to. Tapos may isa dito. At yung isa. Pero ang nangyayari po, dito po mga kaprobinsya, 4 lang yung anak. Tapos yung andito din, yung mga baboy natin na galing sa area 1, 4 lang din. Dahil tig-4 lang yung anak nila, so ang ginawa natin, yung anak niya dito mga kaprobinsya, hinalo natin dito sa kabila. At binantayan po natin nung nilipat natin dito, kung awayin ba siya sa ating inahin dito. At good news po, kasi effective po yung ginawa natin. Ayan. Yan po yung mga bake oh. Nahuli ng 3 araw yung isa nating inahin at ito yung mga anak niya. Mga maliliit lang. 4 yung kanyang anak. So napagdesisyon na natin na i-dispatcha yung ating inahing baboy dito na isa. Yan po. May nagsabi dito sa amin na kaya daw kakaunti lang yung mga anak sa ating mga baboy kasi mataba yung ating inahin. Ito po, masasabi natin siya na medyo mataba siya. Pero gano'n naman talaga siya mga kaprobinsya. Sa tuwing siya ay mabuntis, medyo tumaba yung baboy. Yan, tumaba. So hindi po namin inakala na maging 4 lang din yung anak niya. Kasi nung una yung anak, nasa 7, 8, 9. Pang 7 beses na siguro siya nanganak dito sa atin. Sa tingin namin, mukhang time na po na magretiro siya sa ating area dito. Okay lang sana pag mga malalaki yung biik niya ngayon. Kahit 4 lang. Pero napapansin po namin na medyo undersize po yung kanyang mga biik. So, napapasyahan natin na ibinta siya. Ang ginawa natin, hinalo natin yung kanyang mga biik doon sa ating inahin na isa. Na 4 lang din yung anak. Sila po yung mga baboy natin na galing sa area 1. Ito na sa 5 beses pa ito ng anak mga kaprobinsya. Hindi po namin inakala na 4 lang yung anak niya. Kasi maramihan po yung kanyang anak.
Nung una nanganak siya ng 11, may 12, may 13. Pero ngayon lang ito nangyari na nagkaroon siya ng anak na 4 lang. At hindi ko naman masasabi na dahil sa taba, kaya kakaunti lang yung kanyang anak. Kasi siya, hindi po siya masyadong mataba. Payat lang. Tapos mahaba yung katawan niya. So wala po tayong magawa mga kaprobinsya, kundi tanggapin kung ano yung meron. So tayo lang mismo maghanap ng paraan kung ano yung gagawin natin. Yan o. So ngayon dito, instead na 4 yung anak niya, naging 8 na. At mabuti naman kasi hindi po inaway ng ating inahin yung mga biik na hindi niya anak, yung mga maliliit. Ito po, kung maglandi siya, bigyan pa natin siya ng chance. Pero kung hindi siya maglandi, katulad nung una na napakatagal niyang maglandi, ibinta natin. So sa sunod na linggo, yung isa natin inahin dyan, mamaalam na siya dito sa atin. Buo na po yung desisyon ko dito na ibinta siya kasi nung una matagal siya naglandi, tapos ngayon 4 lang din yung anak niya, tapos mga maliliit pa. So no choice po tayo. Yung andito, mga malalaki na yung katawan nila mga kaprobinsya, 12 po sila. Sana po tuloy-tuloy yung katawan nila ngayon. Buti na lang mga kaprobinsya, nagtira tayo ng 2 lumalaga sa ating mga baboy dito. So okay lang kahit maibinta natin yung isa dyan. May kapalit naman tayo dito. 2 po sila. At yung isa dito nagsimula na maglandi. Sa mga nakarang linggo naglandi na to. So next month, pwede na natin itong i-EI. So hindi lang tayo na bahala ng husto na maibinta yung isa nating inahin. At may isa pa tayong inahin dito na hindi pa nanganak mga kaprobinsya. Oh. Minsan po kabahan tayo. Habang hindi pa natin nakita yung mga biik niya, mukhang may kaba tayong naramdaman. Baka 4 lang din yung anak niya. Pero tingnan niyo po yung tiyan niya. Oh. Medyo malaki naman. Mabait to na baboy. Dik. Dik. Ayan. Oh, higa tayo. Dik. Yan. Kaluuya kayo mga kaprobinsya. Oh. Very good. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 15 yung didi niya. Malapit na din itong mga anak. At sana po marami yung kanyang anak. Good girl. Sama po siya sa ating isang baboy na hybrid. Sa ngayon mga kaprobinsya, hindi ko po maiwasan na kabahan. Baka ilan lang din yung anak niya. Hindi tayo sigurado kung maganda ba yung resulta. Pero ako po dito, mukhang masabi po natin na expect the unexpected tayo. Dapat laging handa po tayo kung ano mang mangyari sa ating mga alaga. Kasi hindi po natin hawak yung buhay nila, hindi po natin hawak yung panahon. Katulad ngayon, na kahit nanganak na sila ng tig-8, masaya na tayo dyan. Ngayon masaya naman tayo kasi nahanapan naman natin ng paraan. Instead na 2 yung inahin na mag-alaga sa 8, pinalagaan na natin sa isa. Tapos yung isa, hindi naman yan sayang kasi ngayon medyo mataas yung presyo sa mga inahin. Dati nasa lang 100 to 120 yung presyuhan ng inahin. Ngayon medyo taas pa dahil sa mahal ng baboy. So yung inahin natin maging pira yan. So yan po ang update dito sa ating mga alaga mga kaprobinsya. Yung isa dito next week manganak na to. At ikalawang beses niya ngayon kung sakaling manganak na siya. Gumalaw oh. Nanikat. Tignan niyo po. Nanikad oh. Gumalaw mga kaprobinsya oh. Ano po. Yan, good luck. Good luck ha, good luck. Yung mga alaga natin pato dito. Gansa.
Daming sisiw ng pato. Oh. Dati po, dito namin nilagay yung ating mga sisiw mga kaprobinsya. Pero nilipat namin doon sa kabila. Kasi maraming daga. Yung isa nating bingala na sisiw, nabawasan po dahil kinain ng daga. So ang ginawa po namin, nilipat namin doon yung mga sisiw natin doon sa kabilang kulungan. Maraming daga dito. Yan po ngayon yung mga pato dito mga kaprobinsya. Basta walang ulan, basta bilis na dumami. May mga naglimlim pa dito. Oh. Hello. Yan. Yung mga manok natin, pato. Yung ating mga alagang pato, manok, pabo, tuloy-tuloy na po sila sa pagdami. Yan o, itlog ng pabo. Bago pa yan. Yan oh, may sisiw pa dito. Bagong sisiw oh. At buti ngayon, hindi na kami binisita dito ng sawa. Wala na kami nakitang patay na alaga. Dati, nung hindi pa namin nahuli, 2 gansa at 2 pabo yung nadali sa sawa. Hindi na natin pinutol yung mga kahoy dito, hinayaan lang natin. Para may shade ba yung mga alaga natin. Dati po maraming mga damo dito na tumubo. Pero ngayon, yung natira, yung mga kahoy na lablog ang tawag po dito sa amin. Masukal to mga kaprobinsya, yung area na to. Maraming mga hagunoy. Minsan po may mga pato na nag-itog sa gilid. Kaya tingnan natin. Balak ko sana na magdagdag ng kubo dito. Kung may budget tayo para sa mga kambing. Tapos lagyan na natin ng division ba. At tapos yung bakod na yan para sa mga natin, mga lalaking kambing. Sa ngayon, doon muna namin ilagay, doon sa may bakod ng rabbit. Kasi ang mangyari po pag ilapit lang natin dito yung ating mga kambing na lalaki, baka ma-inbreed ba yung mga kambing natin na babae. Malaki ang posibilidad na makasahan sa mga kapatid nila kung ihalo lang natin yung mga kambing natin na lalaki. So ang maganda, dapat naka-separate yung mga kambing na lalaki at saka sa babae. So tingin ko po mga kaprobinsya, may naglandi na naman na babaeng kambing. Malalaman namin yan basta mag-ingay si George. Yan po ang palatandaan namin na may naglandi basta mag-ingay si George. Si Dayan oh, gusto umuwi doon. Dayan. Me, kuy. Ah.
more. Tingnan niyo po mga kaprobinsya. Pinuntahan natin dito kasi nagpalidi yung inahin natin. At pinadidi lang niya yung mga maliliit. Wala naman siyang magawa. Kasi nakalagay naman sa farrowing pin. Pero base po sa aming observation dito, hindi pwede na ihalo yung mga bake kasi wala tayong farrowing pin. Pataawayin po siya na inahin. Babae ito mga kaprobinsya. Babae ito. Nagpadidi din siya. Ito babae din. Ito. Ito babae yun. Gwapo yung babae. Mga magaganda yung babae natin dito. Pinaglaruan nila yung didi niya kailang nanay. Ayan. Mukhang may dumalaga naman tayo dito na naglandi mga kaprobinsya. Oh. Yan po. Oh. Naglandi na to. Eh basta maingay si George. Gak usah sa. Kalau mau pahat enggak ulah gare. Ay paano nga Diyos ha? Tayo ko rin mo ron George. Suruyan ang mga nangag ulag-ulag ya George. Kita niya agad oh. Nagpaparami naman si George sa kanyang lahi. Tapos yung isa nating kabing na lalaki mga kaprobinsya na kapon, ibinta natin yan para pambili ng feeds. Kapon yan, kapon. Siguro George? Wala man George. Si Bana, mukhang naglandi na po si Bana dong. Paano si Bana dong? Wala. Yung kambing, napapansin po natin na matagal po sila malipasan pag sila ay maglandi. Hindi katulad ng baka. Si Huera. Si Huera si George. George.
Napagod na si George, oh. Naglandi na yung isa nating kambing, oh, si Ivana. Bata pa yung mga anak niya, pero oh. Nagpa-chancing na kay George. Yung mga kaprobinsya, yung mga native natin na kambing dito. Ito po, ibinta sana natin to. At yan, ibinta sana natin. Pero sayang po kasi nakasahan sila ni George. Tingnan natin kung ano yung resulta. Yan, oh, yung lumalaga. Kita din siya dong, oh. Kung di na siya, oh. Ulag, oh. Gunitan na gue dong. Gawin naman dyan. Kakas pa naman. Pergi na kaigo ron? No. Kung sakaling mabuntis lahat yung nakastahan ni George ngayon. Wak na, patintan daghanang kanding ani. Kahapon may nakasahan naman si George. Sa ngayon ang hindi nakasahan yung mga kambing natin na may mga maliliit na anak. Napakadali na mapagod ni George. Gunitin ko ng aksyon ng bayo daw, Jake. Para makapag-uso si Bay George. Igo sa? Igo to. Kulo, oh. Ikot-kot siya, oy. Tama na, George. Huwag kang mapakapagod ng gusto. Baka may sunod pa na maglandi. Ngayong linggo mga kaprobinsya, siyam sa ating mga kambing ang nakasahan ni George. Kahit mga anak lang yan ng tig-dalawa. Next 5 months, lagpas 10 naman yung mga kambing natin dito. Sa ngayon yung mga maliliit nating kambing nasa 17. At ngayon po na batch, wala pong casualty, walang namatay na mga kambing. Hindi katulad nung una na pag may mga anak ng dalawa, mamatay yung isa. Yung mga kambing natin na medyo pangit, napagdesisyon na sana natin na ibinta, pero sayang po kasi nakastahan na at si George yung nakakasta. Sayang na sayang. Kaya bigyan natin sila ng chance, baka sa sunod lang panganak magmana kay George. At mga upgraded naman sila, hindi naman sila mga pure native. Patuloy po sa pagdami yung mga alaga natin dito. Yung mga lalaki lang ang kadalasan na kinakatay natin. Oh, si Bana, oh. Ulag-ulag na po. George, pagpahinga ka na, George. Tama na yan. Batang-bata pa yan si George. Pag umabot yan ng mga 2 taon, siguro makikita na natin kung gano'n siya kalaki. Kaya nakasahan po din sa? Oh, manana. Next 5 months, kung mabuntis lahat, si George lahat yung tatay. Walang duda. Ngayon po, yung mga kambing natin, kasama yung mga maliliit, kasama yung mga lalaki, kasama yung isa nating kapon dyan, nasa 55 heads. So next year madagdagan naman to. So kailangan natin i-extend yung ating bako dito para lumaki ng konti. Kahit buksan na natin dyan, oh. Tapos lagyan natin ng division dyan para pwede silang pumunta doon. Hindi masyadong maskip. Tapos sa sunod, pag may mga mapili naman tayo ng mga babaeng kambing na mga maliliit, kailangan natin magbawas ng mga babae. Yung mga sinasabi natin na nakastahan ngayon, yun po ang ibenta natin. Sa ngayon, bigyan lang muna natin sila ng chance. Napapasin po namin mga kaprobinsya, basta kapon na kambing, parang naging babae yung kanyang structure sa kanyang katawan. Tulad dyan, nabayi siya.
Pre, hatag dito pre. Dalawang taon mula ngayon, pag puro na anak si George yung maging breeder natin ito, napakaganda na siguro ng mga kabing natin. Wala na yung mga Bisaya natin, pero hindi po sila pure native. Mga upgraded na po yung mga kabing natin dito. Hilasa kayo, gamay kayo pero mukasta dyan, oh. Sus! Gamay pa kayo daw, pero hila kayo, no? Bata pala kayo. Anak ni George? Bahala kay George. Nakaraan po mga kaprobinsya, pinakawalan natin yung ating alaga unggoy, tapos hindi na siya umuwi. Nakita po siya natin mga kasama na andito sa puno ng star apple. Maraming hinog na yung star apple dyan. Kumain siya, hindi siguro siya nagutom, kaya wala na siya ganang umuwi. Okay lang pakawalan namin si Goy Goy, basta hindi lang niya guluhin yung mga alaga natin dyan na manok, mga bingala. Ah, andyan lang siya, oh. Goy, masa Goy? Ayan, inakala namin kanina na nawala na si Goy Goy. Akala namin naglayas na, pero parang nalibang siya sa mga kuan ba, bunga ng star apple. Maraming bunga ng star apple dito, oh. Na-miss siguro niya na kumain ng star apple. Mga bunga ng kahoy, mga uod, kasi matagal na po siya hindi nakalabas. Pero kung hindi na siya makulit, hayaan lang namin siya dito sa labas. Yan, oh. Goy! Busog isa din, gatang-gatang may bunga sa apple. Kaya daw? Nagparilak lang si Goy Goy. Oh, gahinambid pa. Murag nagkatagok na yung simod, oh. Puno nagtagok na yung simod ni mo, Goy. Wala, gidakat ni mo di aron. Oh, lah. Bunga to, Goy. Delikado po tag mga huwataan ni sakay. Entag masugo ning unggoy ni. Goy. Bigyan mo ko na sa apple, Goy. Pagi sa'yo, oh. Relax na kayo, nagkapong ko na yung kamuksang, ha. Huwag mo lang guluhin yung mga alaga nating manok dyan, Goy, ha. Huwag kang magnakaw ng itlog. Kasi dati yung mga itlog ng ating mga manok, kinuha niya tapos pinaglaruan lang. Mabasag lang yung mga itlog ng ating manok. Hindi naman niya kinain. Relaxing na kasi Goy Goy, oh. Jeng, okay ka po ko ano daw, wala yung pinungkuan. Oh? Yung feeling pati yung kapit. Nanginambed. Number 4. Goy. Sumna, Goy. Relaxing with you guys, yo. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Adobong pato na may gata. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Magtulog-tulog ko sa dito, mga. Bunta. Kaya hayang na sa gaya ka rito. Pag wala yung kaon, ingaw rin siya.
Yo. No. Ito bang balay ato? Bilis buto ka ito ako itong tali mo? Hindi ka sabit. Pwede na kitong talaga asawa ato. Pwede na ito. Ang buta sabit pa. Hindi na ka. Ha? Ya, dapat jadi kurang. Apa yung kural? Hindi po. Dapat yung irok gawa. Hindi ka ba? Hindi pa. Bu, alam sa linggo ng gabi eh. Ito yung pumunta ng malaki. Ito bigan. Halo na bro. Yupan, angay man yun. Mali ang mag-try ka ng tagal mo. Hindi ang paso. Bro, pwede kitambok na. Huwag ko lang. Ito ko lang tayo. Diba, ngayon sa mga kami pipanilang ilang kitambok. Manimaan yung mga pinarasa. Manimaan yung ayaw. Tangkel po nga. Kasi tangkel. Kaya ya? Dua, buok nga. Hindi nga, di pinubuhay mo ilagay nga. Ang taon. Tao siya ako nga. Mahawak nito. Sakit na ba siya? Delikado sa na idong orang.